O pinupuri ka namin, aming dakilang Diyos. Tunay na napakabuti mo, O God, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa mini concert na ito. And kami po ay nananampalataya at naniniwala, O Diyos, na ito ay itinakda mo, O Diyos. Upang ang iyong mga salita, O Diyos, ito ay mailathala sa bawat isa sa amin, O Diyos. At magkaroon ng benepisyo, O Diyos, ang aming kaluluwa, O God. Lord, tunay na Ikaw ang Diyos na mabuti, tapat, kailan pa man, O Diyos. Buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, O Diyos, sa gawain ito na binibigyan mo kami, O Diyos, ng opportunity para magamit ang bawat buhay ng bawat isa. Kaya, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, ng buong puso. Bago kami, O God, tuluyang lumapit sa luklukan ng iyong habag, narito, O Diyos, ang iyong bayan, O God. Kami po ay nagpapasaliksik ang aming buhay, ang aming puso't isipan, O Diyos, dahil Ikaw lamang ang Diyos na nakakatarok ng aming mga puso, mga isipan namin. Ang dalangin namin, O Diyos, na pakalinisin mo ang aming buhay ngayong oras na ito, O Diyos, upang kami ay meron kaming karapatan, O Diyos, na lumapit sa iyo. Meron kaming karapatan, O Diyos, na magpurit sumamba. Itaas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. O salamat na nga po, aming Panginoong Yesus. Tunay Ikaw ay namatay, O Diyos, para sa matuwid at hindi matuwid, O God. O aming Ama na nasa langit, gano'n na lang ang pagsinta mo, O Diyos, pag-ibig mo sa sangkatauhan, O God. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa ikaliligtas ng bawat isa, O God. Salamat, aming Panginoong Yesus, na ibinigay mo ng kusa ang iyong buhay para sa amin, O God. Na kami ay magkaroon, O Diyos, ng buhay na kasiyasiya, buhay na abundante, buhay na walang hanggan, O God. Hallelujah. O Diyos, ngayong hapon ay aming dinutunog ang concert na ito, O Diyos. Lahat ng gagamitin mo, O Diyos, lahat ng liriko ng mga awitin, ito po, O Diyos, ay magrema sa bawat buhay ng bawat makikinig, O Diyos. O hallelujah. Tunay, O Diyos, na ang iyong salita, ito ay kailangan namin, O God, dahil ito ang pagkain ng aming spiritual na buhay, O Diyos. Pagkain ng aming kaluluwa, O God. Kaya Lord, salamat na nga po, O Diyos, sa lahat ng gagamitin mo na ito, O Diyos, ay pinagpala mo na, lalo-lalo na, O Diyos, ang salita mo na aming pakikinggan. Hallelujah. Ito po, O Diyos, ay pinagpala mo ng tunay. Kaya, O God, sa iyong mapagpalang kamay namin, O God, ibinutunog ang hapong ito, lahat ng gawain ito, O Diyos. At kinikilig na namin ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri, sa iyo ang walang hanggang pasasalamat. Amen. Amen, hallelujah! Hindi tayong gumalaw! At kami kailangan tayong sumayaw! Umawit sa ating Diyos! Amen, hallelujah! Bago tayo pasimula, amen, umawit tayo sa ating Diyos sa isang papuri. Tatlong sa'yo, bumahalan. Kamatayan mo, ibigay lahat ang kasalanan.
pa ay Yun ang binabati ko kayo ng isang Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Minsan pa ay binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang araw, mapagpalang hapon. At welcome po kayo sa amin pong Faith and Hope Mission International Ministry mini concert entitled New Beginning Through Music. Amen. Ako po ay naniniwala na sa pamamagitan po ng mga awitin na ibibigay po ng aming pong worship leading team, ang aming music ministry, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay hihipuin ng Diyos, mahihipo ng Diyos sa pamamagitan ng mga awitin na mahahayag o aawitin ng mga sarili namin mga awit, our original singers from Faith and Hope Mission International Ministry. At sa pasimula po ay tayo po ay bibigyan ng isang awitin na kung saan ay pamumunahan po ng Faith and Hope Mission Choir. Faith and Hope Choir.
po ay inawit ng Papuri Singers. Ang awitin ay may titulo na siya. Sino ba siya? Sa buhay po natin, sa kapanahunan po natin, sa gitna ng kaguluhan, di alam, walang patutunguhan. Subalit mayroong siya. Mayroong siya na pwede mong maging patnubay, na pwede mong maging gabay. Amen. Praise. Amen. Siya na pwede mong maging patnubay, siya na pwede mong maging gabay, siya na nagbibigay ng buhay. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang katotohanan. Si Jesus ang daan at si Jesus ang Panginoon magpakailanman. Truly, we need a Savior. Kailangan po natin ng isang tagapagligtas. Ang kaligtasan ay hindi bukas. Ang kaligtasan ay ngayon. Hillsong United, known for composing inspirational Christian songs, released year 2005 the song titled Salvation is Here, declaring that our God the Father made a way for us to be saved through His Son. To sing the song Salvation is Here, I would like to present to you our very own, our guitarista, our worship leader, our very own Renz Walid. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po, kumantahan natin ang ating Panginoon dahil ang salvation natin ay nandito na.
wallet. Truly, salvation is here, and Jesus made a way through what He did on the cross. What Jesus did? Oh, the cross. Oh, the cross, sung by Upper Room, a song composed by Elisa Smith, also known as Elisa Figueroa, composed by Lindy Cooper and Jeremy Riddle. This song was released year 2020, included in the album Land of the Living. What Jesus did on the cross is more than enough. Here to sing to you the song, Oh the Cross, I present to you our bass guitarist, our anointed worship leader, our very own Sister Patricia Pedro. Power of
natin ang mensahe ng awitin. Ang katawang nagkaluray-luray. Ang dugong tumigis hanggang sa sukdulang umabot sa kanyang kamatayan dun sa krus, upang ikaw at ako ay magtamo at magkaroon ng kaligtasan. Ano ang dapat nating gawin? Mayroong isang panawagan. Mayroon kang kailangan. At ito ay sasagutin ng isang awiting nilikha o sinulat ni Andre Dionisio at inawit ni Terry Javier mula sa awit ng papuri. Ang awiting sumasagot kung sino ang kailangan ko at kailangan mo. Aawitin ng aming pinakabatang miyembro ng music ministry. Magaling sumayaw, kasama ang kanyang tambourine, at may likas na galing sa pag-awit sa kabila ng kanyang murang gulang. Our very own Abia Balatag. Dahil sa hirap mo,
there is a new beginning in music. Music songs, Christian songs, speaks my heart. Bago ko po nakilala ang Panginoon, ginamit po ng Diyos ang mga awitin. Ang bawat mensahe ng awitin ay tumitimo sa bawat puso ng mga naghahanap at nangangailangan ng tagapagligtas. Dinagdagan pa ng salita ng Diyos, kung kaya ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan ko at alam ko po marami dito ang nakaranas ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. At sa hapong ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pong mini concert, ay tayo po ay babahaginan ng salita ng Diyos at ito po ay ibibigay sa atin ng ating pong mahal na pastor, Pastor June Mendoza. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po tayong lahat sa mini concert. At tunay nga na ako'y nasa likod habang pinapakinggan ko yung mga awit. Ay nahihipo yung puso ko sa bawat liriko na naririnig. Yun ang unang awit kanina ay yung siya, isang kayo siya. Pangalawa yung salvation is here. Narito ang kaligtasan. Marahil ang purpose na bakit nagkita kayo dito ay para marinig yung mga awitin ng concert. Ngunit ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi lamang yung marinig natin ang awitin, kundi ay maranasan natin ang Diyos sa buhay natin. Kung paano yung title ng ating concert ay New Beginning. Ang Panginoon ay laging nagbibigay ng new beginning sa ating buhay. Marahil sa araw nito ay ito yung panahon na ang bawat isa, especially yung wala pang kaugnayan sa Panginoon, ay magkaroon ng new beginning na relasyon sa Diyos. Pagkatapos doon ay narinig natin yung Oh the Cross. Kung pag-aaralan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng cross, marahil ay ang alam lang natin yung ipinako ang Panginoong Jesus doon. But deep inside doon maraming mahalagang bagay ang nangyari doon sa cross. So doon sa cross ay makikita natin doon ng katarungan ng Diyos. That God is a holy God na kailangan niyang parusahan ng kasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, na sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa rin ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya doon sa krus, yung kasalanan nating lahat, binayaran ng Panginoon sa kanyang pagkamatay. Ngunit
sa Diyos at hindi nagtatapos doon. Sabi niya doon, ngunit, meron siyang ngunit. Tignan natin, basahin natin, sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, kapag mayroong salitang ngunit, ibig sabihin, binubura yung unang sentence. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? So, hindi po yun ang mensahe ko, kundi ano lang yun. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay patungkol sa pangwalang hanggan. Tayo lahat ay nabubuhay dito sa mundo papunta sa pangwalang hanggan. Maraming tao ay hindi lang gumigising araw-araw o hindi sila gumigising araw-araw para isipin lamang yung pangwalang hanggan. Kundi karamihan sa atin, pagising natin ay iniisip natin yung ating trabaho, ang ating bayarin, ang ating mga pamilya, at kung ano pa yung dapat natin gawin sa maghapon. Ang buhay natin ay parang paikot-ikot na lang araw-araw. Ginagawa natin yung ating mga responsibilidad bilang mga magulang, bilang mga anak. Days turns to weeks. Weeks turns to months. Months turns to years. Hanggang di natin mamalayan, maraming taon na pala ang lumilipas na hindi naman natin naisip yung pangwalang hanggan. Ngunit sa lahat ng bagay nito na ginagawa natin, hindi natin may kakaila na may buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo nabubuhay sa buhay na ito, kundi tayo ay patungo sa pangwalang hanggan. Hindi po ako magmamadya. Isipin na lamang natin itong lubid na ito na mahaba. Ito ay patungkol sa walang hanggan. Kung titignan natin, mayroong hangganan. It represents yung buhay natin dito sa lupa na may hangganan. Sabihin na natin tayo ay mabubuhay ng 70 or 80 years. Kung ikukumpara natin sa pangwalang hanggan, incomparable. Hindi natin pwedeng ikumpara sa ikli ng buhay natin dito sa lupa. Marahil iniisip mo, bata pa naman ako. Malakas pa naman ako. Ang Biblia ay mayroong halos 8,000 promises of God. But doon sa 8,000 promises of God na yun, wala siyang ipinangakong bukas. Walang ipinangakong Diyos na bukas. Kaya hindi natin alam ang bukas. Kahapon, habang kumakain kami ng asawa ko, ay nakikinig kami ng balita. At meron doon na mga photographer galing ng Baguio. Ewan ko kung nabasa na napanood nyo rin sa balita ito. Nagpunta sila isang lugar at they took pictures dahil meron graduation. After that, ay umuwi na sila. But before that, ay dumaan sila sa isang ilog. Na kung saan yung ilog na yun ay malakas ang agos. At sa oras na yun,
naanod yung kanilang sasakyan at dalawa ka agad ang namatay. Who would ever think na sa araw na yun sila ay mamamatay? Sinong nakakaisip sa atin ngayon, baka tayo naman ang mamatay? Iniisip pa natin kung saan tayo pupunta after that. Yung mga inaawit natin kanina talagang nag-aano yung puso ko, natutuwa kasi siya, no? Sino siya? Ang Panginoong Yesus. Ang kaligtasan ay narito. Sa krus, kung saan ang Panginoong Yesus ay binayaran ng ating mga kasalanan. Ito ngayon ang problema ng tao dito sa taling ito. Doon sa may hangganan ng tali. Maraming tao, baka isa tayo doon, that we spend all our time, all our energy, and attention sa maikling panahon nito. Dito natin ibinubuhos yung lahat ng buhay natin sa maikling parte ng buhay natin. We don't even think after this there is an eternal life. Dalawang lugar ang pwedeng puntahan ng tao after this life. Isa doon sa eternal life na kasama ang Diyos. At eternal life pa rin yung isa sa impyerno na pangwalang hanggang kahirapan. At ito yung maraming nai-ignore ng tao. Yung pagkatapos ng buhay na ito. Marahil lahat tayo nagpunta rito sa Italia para magkaroon ng sapat na pangkabuhayan. Ba't nakakalimutan, sabi ko, nakakalimutan natin. There is beyond this life. At yun ang pinakamahalaga sa buhay natin, mga kapatid. Huwag natin gugulin yung ating buhay dito sa panlupa. We are investing our time o anumang bagay na hindi naman natin kayang dalhin kapag tayo ay namatay. Nung mamatay si Napoleon Bonaparte. Kilala niyo si Napoleon Bonaparte? Meron siyang 3 hiling nung bago siya mamatay. Kung nabasa niyo rin sa Facebook, nabasa niyo rin. Meron siyang 3 hiling sa kanyang mga namin leaders bago siya mamatay. Ang request niya unang-una ay dalhin lahat yung the best doctors at that time. No? Ang pangalawa, sabi niya, kapag inilibing niyo ako, lahat ng pressure ko ay ilatag niyo hanggang sa libingan ko. At ang pangatlong request niya, ay sabi niya, ay doon sa kabaong ko ay ilabas niyo yung aking mga kamay. Nagtanong bakit? Bakit 3? Ang sabi niya ay, sa panahon pala ng iyong kamatayan, even the best doctors in the world cannot save you. Pangalawa, sabi niya, lahat ng kayamanan ko dito sa lupang naimbak mo, hindi ko pwede palang kayang dalhin kapag ako'y namatay. At pangatlo, yun nga, sabi niya, kung paano yung sinabi ni Job na ako'y dumating dito sa lupa na hubad at ako'y babalik ng hubad. Nire-remind ko lang kayo mga kapatid that our lives here on earth is limited. There is an urgency. Bakit? Ang buhay ay walang kasiguraduhan.
This concert is about the sharing, the love of God. No, yung mga naririnig natin awit. Kung paano tayo inibig ng Diyos. Kung paano dahil sa kanyang pag-ibig ay, ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, best na ating magawa habang tayo ay nabubuhay. Habang tayo ay may panahon pa. Habang hindi pa tayo kinukuha ng Diyos. I-grab na natin yung opportunity na ang sabi ng salita ng Diyos, today is the day of salvation. Hindi bukas, hindi mamaya. Why? Because hindi natin alam. Nabubuhay tayo dito sa mundo na the world that encourages us o hinihimok tayo na mag-invest sa mga temporary na bagay. Diba? Malakas ang hila ng mundo. Pinipili tayong sabihin ng mundo, dito ka nakatira. Hindi sinasabi ng mundo na meron pang pagkatapos nito. Careers that will come one day and lahat ng careers natin isang araw mawawala. Lahat ng mga pera ninyong inipon, kapag kayo ay namatay, kapag tayo ay namatay, iiwan natin yan. Lahat ng mga possession natin, mabubulok lang yan. Yung kagandahan nyo at kalakasan nyo, mawawala din yan. At maraming magaganda rito at malalakas, pero darating ang araw. No? Pero wala namang masama sa ganung bagay, but hindi yun ang ultimate purpose kung bakit tayo nandito sa lupa. Para bang nabubuhay tayo dito sa buhay natin na we are spending our lahat ng ating savings decorating a hotel, and one day you will soon leave that hotel. No matter how comfortable you make it, you are not staying there forever. Sinasabi ko mga kapatid, eternity is certain. Sigurado ang pangwalang hanggan. Hindi siya optional o kaya mamimili ka, hindi. Siguradong darating tayo ay mamamatay. Ang sabi ng Hebrews 9:27, naitakda sa isang tao na mamatay na minsan. At pagkatapos nun ay paghuhukom. Pagkamatay natin, huhukuman tayo ng Diyos. The real question is not if eternity exists. Kung nag-exist ba ang eternity, ang tunay na tanong ay, where will you spend eternity? Saan mo nais gugulin ang pangwalang hanggan? Pinapakita ng Biblia na there are two eternities. Sabi ko nga kanina, eternal life in the presence of God and eternal separation from God. Sa atin ang pagpipili, hindi ang Diyos. Because God gave us a free will. Binigyan tayo ng kakayahan, regalo ito ng Diyos sa atin, ang mamili. Para ngayong araw na ito, inibitahan kayo, meron kayong kakayahang mamiling pumunta o hindi. But salamat sa Diyos, pinili yung pumunta. And I believe that this is a divine appointment ng Diyos para sa inyo. It is an eye-opener sa lahat sa atin na ang buhay ay pansamantala lang. At ang dalawang ito ay everlasting, no? Eternal in the
eternal life in the presence of God and eternal separation from God. They are both eternal. Walang gitna. Walang second chance kapag tayo ay namatay. Hindi katulad dito sa lupa, kapag nagkasala ka sa hukuman, mayroong second chance, pwede ka magabol sa hukuman o sa Supreme Court. But sa buhay natin, kapag tayo ay namatay, that's it. Yung decision mo ngayong araw na ito, it will decide your eternity. Ang buhay natin ay parang isang buhangin sa isang, ano na tawag dito, yung triangle na gano'n, tapos merong yung binabalik-baligtad na gano'n. Ano? Oo, no? Tawag doon ay hourglass. Each moment that passes is one you cannot reclaim. Ang buhay natin, kapag lumampas na, hindi na natin maibabalik. Hindi natin alam kung ilang panahon pa na tayo lalagi dito sa lupa. Time's running out. Kung paano ang araw ay sumisikat sa east, pababa sa west. Ganun din ang buhay natin. Ako, 63 years old. Kung anoin ko sa ng araw, baka nandito na ako sa pababa. But, who can tell? Maski bata ka pa, who can tell na aabot ka rito? Amen? The question that matters most at the end of your life, the most important question will not be, hindi ito yung tanong, kapag tayo ay malapit na mamatay na, o kaya kapag tayo ay namatay na, hindi tayo tatanungin ng Diyos, how successful were you? Or, how much did you earn? Or, how respected were you? The question that will matter above all this is, where will I spend my eternity? Itong tanong na ito ay para sa lahat. Nakakatiyak ka na ba kapag ikaw ay namatay ay pupunta ka sa langit? A question that baka minsan hindi pa natin naisip, tanong sa puso natin ito sa isip, sa buhay natin na, saan kaya ako pupunta kapag ako ay namatay? Yun nga, sabi ko kanina, dahil sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ay siya yung nag-separate sa atin sa isang banal na Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang siya physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan, hell. No? Ngunit, this is not the end of the story. I have a good news for you. God, sa kanyang pagmamahal, siya ay gumawa ng paraan para hindi tayo mapunta sa impyerno. God, Jesus Christ came into the world and took the penalty of sin upon Himself. Binayaran niya yung ating mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Doon sa krus, tinanggap niya yung kaparusahan na dapat tayo ang tatanggap. Kasalanan ng buong sanlibutan. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, meron siyang ino-offer sa atin. At ito yung buhay na walang hanggan bilang regalo sa atin. Hindi ito dahil hindi natin pinag-usapan ng relihiyon dito.
O pinag-uusapan kung mabuti ka? Ang pinag-uusapan dito ay nais mo bang tanggapin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo Jesus? At ito isang babala na dapat nating marinig. Ang mga tao, they spend their lives chasing things that will not last. Even things that won't matter a decade from now, while neglecting what will matter forever. Huwag natin ipagpalit ang pangwalang hanggan sa mga temporary bagay, mga kapatid. If what you are living for today will not matter in 100 years, then it certainly will not matter in eternity. I have a challenge sa bawat isa sa atin. At tanungin natin yung ating sarili, honestly. Am I prepared for eternity? Handa na ba ako sa pangwalang hanggan? Am I living only for what I can see? Nabubuhay na ba ako sa mga bagay na aking nakikita? Or, what happens to me when I die? Ito po ay mga personal na tanong sa bawat sa atin at kayo lang po ang pwedeng sumagot. Sa ngayon, we are standing on a small moment in time, right before an endless forever. Your career, mga possessions o yung mga achievements ninyo will all stay behind. But your soul will continue. What you do with Jesus Christ determines where you will spend eternity. Don't ignore forever because forever will not ignore you. Sabi ng salita ng Diyos, dahil sa kagandahan ng Diyos, tayo ay naligtas. Hindi dahil sa ating pananampalataya. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki. So sa oras po ito, iniiwan ko sa inyo ang desisyon. I will not decide for you, but I can give you an honest opinion. Hindi siya opinion, kundi honest advice, encouragement. Habang may panahon pa, habang may lakas pa tayo, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. As conclusion, sabi ko nga kanina, the title of our concert is New Beginning. I pray that sa narinig nating salita ng Diyos, that you will have a new encounter with God, that you will also receive the life eternal na ibinibigay ng Diyos sa atin. At sa ating pinag-aralan, new beginning but eternity yung ating patutunguhan. So, praise God at nawa ay hipuin kayo ng banal na Espiritu that you will surrender your life to Jesus. This is the best decision. Ako ay surrendered my life to Jesus at the year 1992. At nakita ko yung kabutihan ng Diyos. Naranasan ko ang Diyos.
But before that, gumamit ang Diyos na isang awitin. Bakit dumating ako sa puntong ganun? Ewan ko kung alam niyo yung awitan na tupang ligaw. Nakita ko yung sarili ko na ako pala isang tupang ligaw na walang direksyon. Ngunit salamat sa Diyos, natagpuan niya ako, hindi ako nakatagpo sa Kanya, siya tumagpo sa akin. Kasi yun ang Kanyang layunin kung bakit siya dumating dito. To seek and save the lost. Lahat tayo yung nawawala. Hinahanap niya tayo. Natagpuan ka naman niya, kapatid. So habang may panahon, mga minamahal, let's grab this opportunity. At I promise you na kapag tayo ay nasa Panginoon, He will direct our path, our ways, our lives. Babaguhin na tayo. Hanggang sa punto na pagdating natin, pagkukunin na tayo, dadalhin tayo doon sa Kanyang hinihangga sa langit. Amen? So, purihin mo Diyos at salamat. Amen. Praise the Lord. Nahayag ang mensahe ng Diyos sa umagang ito, sa hapong ito. And the decision is yours. Inaanyayahan ko muli, tayo po ay magpapatuloy sa ating pang mga papuring awit sa Diyos. And this time, tayo po ay aawitan ng ating pong Sister Camille together with Sister Leanne as backup and Brother Jerome at with Brother Renz. At narinig po natin yung mensahe ng salita ng ating pong Panginoon. Nasa atin po ang desisyon. Subalit, masigit po nating maunawaan ang mensahe ng salita ng Diyos as we listen to this song. Sa pangalan mo, to be sung by our very own Sister Camille de la Cruz.
Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap mo at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap mo at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin ang pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin ang pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Tunay na sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, magpapasimula ng panibagong buhay. Ang ating Panginoon, sa kanyang mga salita, sinabi niya sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay nagpunta rito upang magwasak, pumatay at sumira. Subalit ang ating Panginoong Jesus ay nagpunta dito sa lupa upang tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasigan. Buhay na meron kang ipapatotoo. Buhay na binago ng Diyos. Buhay na sa kabila ng nakaranas ng iba't ibang uri ng klase ng pagsubok sa buhay. Subalit ito ay nagkaroon ng katagumpayan dahil merong isang Diyos na siyang nangako sa lahat ng tumanggap, sa lahat ng kumilala na siya ang Panginoon ng kanyang buhay, ay may pangakong hindi niya iiwanan at hindi niya pababayaan man. At dahil sa kaligtasang natamo, hindi mauubos ang patotoo. Hindi mauubos ang pagsasabi that it is because of Jesus. Everything, all things, becomes beautiful in the name of Jesus. And for us to sing the song because of Jesus,
a song sung by, it was sung by a known singer, Charity Gale. Let us welcome and I present to you our very own brother Jerome de la Cruz. Made a way for me now, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm the bride just standing clean. There on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hidden, I'm gone, your love found me. Yeah, into your light as you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you
Inilahat ko po ang ating pong Pastor June. Amen. So, muli palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga na ang lahat ng ito ay para sa ating Panginoon. At sa oras po ito ay nais kong kanyayahan ang sino man. So narinig natin yung mensahe kanina. Kung hindi ka pa sigurado sa buhay mo na mayroon kang buhay na walang hanggan, ay inaanyayahan kitang tumayo dito sa harapan at tayo ay mananalangin. Makasigurado tayo sa araw na ito na anytime na kunin tayo ng Diyos, ay sa langit tayo pupunta. So pwede po kayo tumayo, huwag po kayo mahiya. Ito po yung pinaka greatest miracle sa tao. Na ang tao, tayo, nabayaran yung kasalanan natin at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kayang gawin lahat ito, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, through His Son, Jesus Christ, He provided a way para tayo makapunta sa langit. So, inaanyayahan ko po kayo kung hindi pa kayo sigurado. Ang sabi ng salita ng Diyos, whoever acknowledge me before men, I will acknowledge him before the Father. And whoever disowns me before men, I will disown him before the Father. So, ito na po yung panahon natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang ipinangako ng Diyos na bukas. Ang sabi ng salita ng Diyos, today is the day of salvation. Sige po. I'm encouraging you na huwag po kayong mahiya. Ito po hindi kahiyahayang parte sa buhay natin na tayo ay magpapakumbaba sa Diyos sa amin na natin na tayo ay walang magagawa. Na tayo ay makasalanan, that we are bound to hell. Na kailangan natin ng Panginoong Yesus bilang Panginoong tagapagligtas ng ating buhay. Sige po. This is the best decision na pwede nyo, decision sa buhay nyo. This is the best decision. Kung paano ako nag-decision na isuko ang buhay ko sa Panginoon. No regrets. Dahil may pangako ang Panginoon. Sabi niya, sino mang manampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, no? Kahit isang makasalanan ang manumbalik sa Diyos, libo-libong anghel ang nagkakasaya sa langit. Merong festa ngayon sa langit. At sabi ko nga sa inyo kanina, this is your personal decision. Kung nais mo talaga na magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ito ay sigurado dahil pangako ito ng Panginoong Yesus. Hindi pangako ito, ipinangako rin sa akin ito, kaya nananampalataya ako. Sige po, kung sino pa yung this is the time. Ito po yung new beginning na pwede na maranasan natin. Marahil matagal na kayo nakakarinig ng salita ng Diyos, but still, you have no, hindi kayo sigurado sa buhay niyo kapag kayo namatay pupunta sa langit. Narinig natin yung mga awitin kanina, kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya natin ang banal na Espiritu ang pumilo sa puso. Mangusap sa inyo. Hindi dahil napipilitan kayo, kundi dahil ito'y pusang loob. This is a new beginning sa buhay. Hindi ito
aksidente, kundi ito'y divine appointment ng Diyos sa buhay. Amen. So, taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. At mananalangin po ako at susundin niyo po ako sa aking panalangin. Akuin yung sarili niyo, yung aking sasabihin. Okay? At ito po ay, kung dito sa lupa ay mayroong live. Sa langit din, live tayo ngayon. Okay? Mas advance sa langit. At ito po ay, mamaya ko sasabihin yung sulat. But still, itong gagawin natin ito, live ito sa langit. Nakatunghay ang Diyos dito ngayon sa bawat puso ninyo. Hindi ko alam ang laman ng puso nyo, but God knows your heart. Ano mang kasalanan ang nagawa ninyo, kaya patawarin ng Diyos, kaya kayong baguhin. Kaya mag-umpisa ng Diyos sa buhay natin. If we really surrender our lives to God. Amen? So, let's pray. Amang Diyos, sige po sabihin nyo, as a personal yung ano, amang Diyos, salamat sa pagkakataong ito. Narinig namin ang iyong salita. Narinig namin ang iyong pag-ibig sa amin. At sa oras pong ito, inaamin na ako'y makasalanan. Nangangailangan ako ng tagapagligtas. Narinig ko na ang Panginoong Hesus ang siyang nagliligtas. Kaya naman, Ama, sinusurrender ko ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako. Manguna ka sa aking buhay. Mamuhay ako ayon mo sa iyong kalooban. Salamat sa iyong pangako. Ako kami mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ay magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa iyong pangakong ito. At dalangin ko, ikaw manguna sa aking buhay. Buhat ngayong araw na ito. Bigyan mo ako ng bagong pasimula. Hanggang dumating yung puntong kukunin mo ako. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig na ibinigay sa amin. Kaya naman sa oras po ito, sa ilamang ang pinakamatas ng papuri, pagsamba, dakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ako naman po mananalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ito. Na kung saan muli ay naranasan namin ang iyong pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat sa kapatawaran, Panginoon, ng bawat kasalanan. Salamat sa krus, Panginoon. Salamat sa bawat buhay na tumanggap na yung araw nito. Dalayan ko na patuloy ka nilang maranasan sa kanilang buhay. Maranasan ng iyong pangako. Na hindi mo sila iiwan, ipababayaan anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Salamat sa oras na ito na pagkakataong ito na divine appointment para sa bawat isa, Panginoon. This is not an accident, but ito'y plano mo, Panginoon. Bago palikayin ang sanlibutan, Panginoon, plano mo na ito. Sa araw na ito, Panginoon, bawat buhay ay ibibigay sa iyo. Kaya naman namadalayan ko na gabayan mo sila sa araw-araw. Maranasan nila ang kapayapaan sa kanilang puso. Maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig. Patuloy mo katagpuin ang bawat pangangailangan nila, Panginoon. Ingatan sila sa araw-araw. Ilayo sa anumang kapahamakan. Kaya naman
Sa oras po ito, sa ilabang, ang pinakamataas na papuri. Magsampak, kalwalhatian, kadakilaan. Hallelujah, ito pong aking samod dalangin sa Panginoon Jesus. Lagi magsabi na, Amen. Lagi po ang lahat. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, ang pangalan niyo ay sinulat na sa aklat ng buhay. Sa langit kasi may mga aklat doon eh. Sa araw na ito, ang mga pangalan niyo ay naisulat na sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, ngayon pa lamang ay meron na kayong buhay na walang hanggan, hindi ka pa kami makamatay. Ngayon pa lamang nakita yung buhay na walang hanggan. Ang nakakalungkot lang sa mga wala pa kay Kristo ay ganito. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang hindi matagpuan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, siya'y ibubulin sa dagat-dagat ng apoy. Ngunit salamat sa Diyos, kayo ang nag-decide that you will spend your eternity with God. At naniniwala ko sa araw na ito, you have a new beginning. Ang pwede natin gawin ngayong ang tawag sa inyo ngayon ang mga baby Christian kasi kapapanganak ng walang So ano ba ang kailangan ng mga baby? Kailangan ng baby yung gatas, kailangan ng pag-aalaga. No? So, habang kayo ay tumatagal bilang mga tumanggap sa Panginoon ay mararanasan yung Diyos. Masahin yung kanyang salita upang malaman nyo kung ano ang katulad ng Panginoon. At naniniwala ko na gagamitin din kayo ng Diyos. Kayo rin ibabahagi yung inyong mga karanasan sa Diyos. Amen? So, ulitin ko, ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang, ang pinakasigurado natin yung after this life. At ngayon ay nag-decide kayo na after this life, meron kayong buhay na walang hanggan. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. There will be a new beginning. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. At bago po tayo magwakas sa ating mini concert, I would like to present to you our drummer, none other than our brother Nico Francisco, our guitarist, Mark Aurelio, ang aming isang gitarista, ang aming brother Renz Valin, ang aming backup, ang aming sister Mindayal Francisco, ang aming singer, aming worship leader, si Sister Patty, at ang aming all-around musician. Lahat ng instrumento ay pwede niyang hawakan. And our anointed worship leader, our very own inaanak ko, Mark Balagba.
projectorist at kanyang asawa, ang aming Sister Vanessa, at our very own, small but terrible, our very own, Abia, at of course, Faith and Hope family, ay nagpapasalamat po kami sa buhay po ng ating pong Sister Ellen Baybay. Almost 2 months na po na siya po ay nagbibigay ng oras sa Faith and Hope Mission Ministry, sa music. Kaya purihin po ang Diyos sa kanyang buhay at purihin po ang Diyos. Pinapasalamatan po namin kayo, ang bawat isa, sa pagpapaunlak po ninyo na makasama namin sa aming tungkulan ni Mauso. Glory to God po and God bless po. At pagkatapos po ng ating victory, meron po tayong salo-salo dyan sa likod. Meron po tayong pika-pika dyan. And let's have fellowship with one another as we do the victory. Amen. Sige po, sabay-sabay tayo, sama-sama tayo. Umawit sa ating Panginoon tayo. Lahat tayo tumayo. Hallelujah. Tapak po natin ang ating mga kamay. Sumayaw sa galang. Ang lahat ng anak ng Diyos. Kulay na. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. All the people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We say we worship you. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Woo! Yes, you are, Jesus. You are good. When we sing, you're good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. All of the people, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
Diyos, sa tagumpay ng mini concert ng new beginning na ito, O Diyos. O, purihin ka, dakilain ka, O Diyos. At talagin ko, Diyos, pagpalain mo ang aming pagsalusaluhan na pika-pika, O Diyos, ngayong hapong ito, O God, at walang maitaas, kundi lamang ang iyong nagilang pangalan. To you be the glory, the honor, and praises. In the mighty name of Jesus, Amen.